tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inamin ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen na kaalyado ng Iran na matagumpay nilang pinasabugan at tinarget ang ilang sensitibong pasilidad ng krudo sa Saudi Arabia. Ang operasyong ito ay direktang tumama sa infrastrukturang nag-uugnay sa silangang bahagi ng bansa patungo sa mahalagang daungan ng Yanbu sa Red Sea. Ang inataking linya ng langis ay ang sikat na East-West Pipeline ng Saudi Arabia. Ito ang pangunahing alternatibong ruta ng bansa upang maiwasan ang mga banta sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, ang Yanbu Oil Export Hub ay nagsisilbing kritikal na labasan ng langis ng kaharian patungo sa mga pandaigdigang merkado. Ang pag-atake sa rutang ito ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng mga Houthi na gambalaikuan ang supply ng enerhiya. Sa kabila ng mga seryosong pahayag na ito mula sa panig ng Houthi, nananatili namang tahimik ang dambuhalang kumpanya ng langis na pag-aari ng pamahalaan ng Saudi Arabia, ang Saudi Aramco. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag o tugon ang Aramco hinggil sa lawak ng pinsala o kung may naitalang nasugatan sa naganap na insidente. Ang katahimikang ito ay nagdudulot ng higit pang espekulasyon sa merkado. Nagmula kay Yahya Saree, ang opisyal na tagapagsalita ng militar ng Houthi, ang kumpirmasyon ng pag-atake. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang operasyon ay isang direktang tugon sa tinawag niyang mga agresibong pagpasok ng mga drone ng Saudi Arabia sa himpapawid ng Yemen. Sinabi ni Saree na hindi sila mag-aatubiling gumamit ng dahas upang ipagtanggol ang kanilang soberanya laban sa tinatawag nilang panghihimasok. Upang maunawaan natin ang kahalagahan ng rutang ito, ang East-West Pipeline ay itinayo ng Saudi Arabia bilang isang estratehikong proteksisyon. Dahil sa patuloy na banta at pag-atake ng Iran sa mga barkong naglalayag sa Strait of Hormuz, dito inilihis ng Saudi Arabia ang kanilang iniluluwas na krudo. Ang Strait of Hormuz ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na choke point sa mundo, kaya naman napakahalaga ng daungan ng Yanbu ngayon. Ang tensisyon sa rehiyon ay lalo pang lumalim mula noong Pebrero nang simulan ng Estados Unidos at Israel ang kanilang operasyong militar laban sa Iran. Ang digmaang ito ang nagbunsod sa mga kaalyadong grupo ng Iran tulad ng mga Houthi sa Yemen na maglunsad ng mga ganting atake laban sa mga interes ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa gitnang silangan, kabilang na ang Saudi Arabia. Hindi lamang ito simpleng pag-atake sa pipeline. Noong nakaraang linggo, nagbanta ang mga Houthi na palalawakin pa nila ang kanilang operasyon upang harangan ang isa pang pangunahing daanan ng tubig sa mundo. Nag-anunsiyo sila ng blockade o pagharang sa industriya ng langis ng Saudi Arabia sa mismong Red Sea. Ang banta ng blockade na ito ay naglalagay sa buong pandaigdigang kalakalan sa isang napakadelikadong sitwasyon. Dahil sa mga bantang ito ng blockade at sa pinakahuling pag-atake sa pipeline, mabilis na tumugon ang pandaigdigang merkado. Agad na sumipa pataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang takot na magkaroon ng kakulangan sa supply ng langis ay nagdudulot ng kaba sa mga bansang umaasa sa pag-aangkat ng petrolyo, partikular na sa mga umuunlad na bansa sa Asia na lubhang sensitibo sa anumang paggalaw ng presyo. Bilang ganti, hindi rin nanahimik ang Saudi Arabia. Naglunsad na ng serye ng mga airstrike ang militar ng Saudi Arabia laban sa mga pasilidad ng Houthi sa daungan ng Hodeidah sa Yemen. Ayon sa koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia, ang mga target na ito ay ginagamit ng mga Houthi bilang mga base militar upang mag-imbak ng mga armas at maglunsad ng mga drone na umaatake sa mga komersyal na barko at mga pasilidad ng langis. Mariing ipinahayag ng pamahalaan ng Saudi Arabia na gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang kaligtasan ng pandaigdigang paglalayag sa Red Sea. Binigyang diin ng kaharian na ang kalayaan sa nabigasyon ay isang karapatang pandaigdig na dapat pangalagaan. Ang daungan ng Hodeidah, na siya ring pangunahing pasukan ng mga tulong na makatao para sa mga mamamayan ng Yemen, ay naging sentro na ngayon ng labanan. Para sa ating mga manonood dito sa Pilipinas, maaring mukhang malayo ang labanang ito, ngunit ang epekto nito ay direktang mararamdaman sa ating mga bulsa. Ang Red Sea at ang Suez Canal ay mga pangunahing daanan ng mga kalakal mula sa Asia patungong Europa at pabalik. Anumang aberya sa rutang ito ay nangangahulugan ng mas matagal na biyahe, mas mataas na bayad sa siguro ng mga barko at kalaunan ay mas mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, ang pag-atake ng mga Houthi ay malinaw na nagpapakita ng impluwensiya ng Iran sa rehiyon.
Ang Iran, nakasalukuyang nakikipaglaban sa aspektong diplomatiko at militar laban sa Israel at Amerika, ay gumagamit ng mga kaalyadong armadong grupo upang magdulot ng pressure sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Ang Saudi Arabia na isa sa pinakamalalaking tagapagluwas ng langis sa mundo ang isa sa pinakamadaling target para rito. Ang sitwasyong ito ay naglalagay din sa panganib sa libu-libong Pilipinong mandaragat na nagtatrabaho sa mga komersyal na barkong naglalayag sa Red Sea. Sa nakalipas na mga buwan, marami ng insidente ng pag-atake sa mga cargo ship kung saan may mga Pilipinong tripulanteng nadamay o binihag. Ang Department of Migrant Workers ay patuloy na nagbabantay at nagpapatupad ng mga regulasyon upang maiwasan ang panganib. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong bansa ay nagtatagna ng isang koalisyong pandagat upang magpatrolya sa Red Sea. Gayunpaman, tila hindi nito napigilan ang determinasyon ng mga Houthi na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Ipinapakita nito na ang tradisyonal na kapangyarihang militar ay nahihirapang tapatan ang asymmetric warfare o ang paggamit ng murang mga drone at missile. Kung titingnan naman natin ang kalagayan sa loob ng Yemen, ang bansa ay patuloy na nagdurusa sa isa sa pinakamatinding krisis na makatao sa buong mundo. Ang digmaang sibil na nagsimula pa noong 2014 ay nag-iwan sa milyon-milyong mamamayan na walang sapat na pagkain at gamot. Ang pinakahuling serye ng mga airstrike ng Saudi Arabia ay tiyak na magpapalala pa sa kalagayan ng mga sibilyan doon. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nangangahulugan din ng dagdag na pasanin sa inflasyon. Kapag tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, asahan na natin ang kasunod na pagtaas ng pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit binabantayan ng ating pamahalaan ang bawat galaw sa gitnang silangan. Ang mga tagasuri sa enerhiya ay nagbabala na kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa East-West Pipeline at magtagumpay ang blockade sa Red Sea, maaaring makakita tayo ng hindi pa nagagawang krisis sa enerhiya. Ang kakayahan ng Saudi Arabia na mag-supply ng langis sa Europa ay lubhang mababawasan na magpipilit sa mga bansa na maghanap ng mas mahal at mas malayong alternatibo mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng buong mundo kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Saudi Aramco. Ang kumpanya ay kilala sa pagkakaroon ng napakatatag na mga planong pang-emerhensiya, ngunit ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang makabagong teknolohiya ay nagpapakita na walang pasilidad ang ganap na ligtas. Ang seguridad sa paligid ng mga pipeline at terminal ay tiyak na hihigpitan pa sa mga darating na araw. Samantala, ang United Nations at iba pang internasyonal na samahan ay patuloy na nananawagan para sa de-escalation o pagpapahupa ng tensyon. Ngunit sa tindi ng mga interes ng mga bansang sangkot, tila malayo pa ang landas patungo sa kapayapaan. Ang hidwaan sa pagitan ng Iran, Amerika, Israel at Saudi Arabia ay nananatiling isang komplikadong suliranin na mahirap lutasin sa pamamagitan lamang ng diplomasya. Hinarang at winasak ng sistemang panlaban sa himpapawid ng Saudi Arabia ang ilang drone na inilunsad mula sa Iraq at nagtangkang umatake sa mga pasilidad ng langis ng bansa. Ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa seguridad ng rehiyon, lalo na tinarget nito ang mga sensitibong infrastruktura ng kaharian. Ayon sa pahayag ng kagawaran ng tanggulan ng Saudi Arabia, mabilis na tumugon ang kanilang mga puwersa upang mapigilan ang posibleng malubhang pinsala sa lugar at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan. Kinumpirma ng militar na matagumpay nilang naharang ang mga drone bago pa man makarating ang mga ito sa kanilang mga target. Ipinapakita ng insidenteng ito ang patuloy na banta sa seguridad ng kaharian mula sa labas ng mga hangganan nito. Nabatid na partikular na nakatutok ang mga drone sa silangang lalawigan ng Saudi Arabia, gayon din sa kabisera nitong Riyadh. Kilala ang silangang lalawigan bilang sentro ng industriya ng langis ng bansa, kung saan matatagpuan ang pinakamalalaking pasilidad ng produksisyon at mga tangke ng imbakan. Kung nagtagumpay ang pag-atake, maaari itong magdulot ng matinding krisis sa supply ng langis sa buong daigdig. Sa karagdagang pagsisiyasat ng kagawaran ng tanggulan ng Saudi Arabia, mariin nitong sinabi na ang mga drone ay inilunsad ng mga armadong grupong sinusuportahan ng Iran at kasalukuyang nakabase sa Iraq. Ang pagtukoy na ito ay nagdaragdag ng panibagong tensisyon sa masalimuot na ugnayan ng tatlong bansa. Ang paggamit ng mga grupong kumikilos bilang kinatawan ng ibang bansa ay patuloy na nagiging pangunahing instrumento sa tunggalian ng magkakaribal sa buong rehiyon.
Agad namang naglabas ng matinding pagkondena ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Saudi Arabia laban sa mapanganib na pag-atake. Sa kanilang pahayag, binigyang diin ng kagawaran na ang ganitong mga aksyon ay tahasang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa, hindi umano palalampasin ng kaharian ng anumang pagtatangkang guluhin ang kapayapaan at katatagan sa kanilang teritoryo sa gitna ng nagpapatuloy na krisis. Muling pinagtibay ng Saudi Arabia ang karapatan nitong tumugon sa pinagmulan ng agresyong ito upang maprotektahan ng mga mamamayan at pasilidad ng enerhiya ng bansa. Ayon sa pamahalaan, gagawa ito ng mga kinakailangang hakbang upang mapigilan at mapanagot ang mga grupong nasa likod ng pag-atake. Ipinapakita ng babalang ito ang kahandaan ng bansa na gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Kasabay nito, formal na nanawagan ng pamahalaan ng Saudi Arabia sa pamahalaan ng Iraq na gumawa ng mga kaukulang hakbang sa lalong madaling panahon. Hinimok nito ang Baghdad na pigilan ang paggamit sa teritoryo ng Iraq bilang lunsaran ng mga pag-atake. Iginiit ng Saudi Arabia na responsibilidad ng Iraq na kontrolin ang mga armadong grupo sa loob ng sarili nitong mga hangganan upang maiwasan ang paglala ng hidwaan. Bilang tugon sa seryosong akusasyong ito, mabilis na kumilos ang pamahalaan ng Iraq upang maipakita ang pakikiisa nito. Iniutos ni Punong Ministro Mustafa Al-Kadhimi ang isang malalimang investigasyon sa insidente upang alamin ang katotohanan sa likod ng paglulunsad ng mga drone. Ipinahayag ng kanyang tanggapan ng komunikasyon na seryoso ang bansa sa pagtukoy kung aling mga pangkat ang nagnanais na sirain ang ugnayan nito sa mga kalapit na bansa. Binigyang diin din ng tanggapan ng punong ministro na hindi kailanman pahihintulutan ng Iraq na gamitin ang teritoryo nito upang maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga kalapit na bansa. Ayon sa pahayag, nananatiling matatag ang pangako ng Iraq sa pagpapanatili ng kapayapaan at magandang ugnayan sa mga kapitbahay nito. Ayon ng pamahalaan na makaladkad ang bansa sa panibagong digmaang isinasagawa sa pamamagitan ng mga armadong grupong kumikilos para sa ibang bansa. Ang insidenteng ito ay nagaganap sa gitna ng napakaselan at masalimuot na geopolitikal na sitwasyon sa gitnang silangan. Sa loob ng maraming taon na saksihan sa rehiyon ang tunggalian sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran para sa impluwensiya. Ang Iraq naman na matatagpuan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ay madalas na nagiging larangan ng kanilang hindi direktang labanan at tensyon. Hindi ito ang unang pagkakataong naging target ng mga drone at pag-ataking gumagamit ng mga misil ang mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia. Noong mga nakaraang taon, partikular na noong 2019, dumanas ng matinding pinsala ang mga pasilidad ng Saudi Aramco dahil sa katulad na pag-atake. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang kahinaan ng mahahalagang infrastruktura sa makabagong digmaan. Itinuturing ang silangang lalawigan ng Saudi Arabia bilang puso ng pandaigdigang industriya ng enerhiya at ekonomiya. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking larangan ng langis sa buong mundo na nagsusuplay ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw sa pandaigdigang merkado. Kaya naman ang anumang banta sa rehiyong ito ay hindi lamang usapin ng lokal na seguridad kundi isa ring direktang banta sa ekonomiya ng buong daigdig. Ipinapakita rin ng insidenteng ito ang kahalagahan at pagiging epektibo ng mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Saudi Arabia sa kasalukuyang panahon. Naglaan ang bansa ng bilyon-milyong dolyar upang magtayo ng sopistikadong sistema ng radar at depensa laban sa mga misil upang maprotektahan ang kanilang himpapawid. Ang matagumpay na pagharang sa mga drone ay patunay ng mataas na antas ng kanilang kahandaan laban sa mga makabagong banta. Gayunpaman, nananatiling malaking hamon sa kapayapaan ang patuloy na operasyon ng mga armadong grupong sinusuportahan ng Iran sa Iraq. May sariling mga layunin ng mga grupong ito at madalas na hindi sumusunod sa direktang utos ng opisyal na pamahalaan ng Iraq. Ipinapakita ng kanilang kakayahang maglunsad ng mga drone ang lumalawak nilang kapangyarihang militar at teknolohikal sa rehiyon. Nagpahayag din ang pandaigdigang komunidad ng matinding pagkabahala sa muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng mga bansang ito sa gitnang silangan. Maraming bansa ang nanawagan ng hinahon at diplomasya upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng mas malaking kaguluhan. Nagbabala ang mga dalubhasa na ang isang maling hakbang mula sa alinmang panig ay maaaring magbunga ng malawakang labanan sa hinaharap. Para sa mga bansang umaasa sa inaangkat na langis tulad ng Pilipinas, ang ganitong mga balita ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa lokal na merkado. Ang kawalan ng katiyakan sa supply ng langis mula sa gitnang silangan ay mabilis na nararamdam sa pandaigdigang merkado. Kaya naman, ang bawat pag-atake sa mga pasilidad ng Saudi Arabia ay may direktang epekto sa kabuhayan ng ating mga mamamayan.
Sa panig naman ng Iraq, nahaharap ang pamahalaan sa matinding pressure na patunayang may kontrol ito sa sarili nitong teritoryo at sa mga armadong pangkat na kumikilos dito. Ang kabiguang pigilan ng mga armadong pangkat ay maaaring magpahina sa kredibilidad ng bansa sa pandaigdigang komunidad. Kailangang balansehin ng Baghdad ang ugnayan nito sa Iran habang pinananatili ang kapayapaan sa mga karatig bansa. Sa kabila ng mga banta at tensiyon, nagpapatuloy pa rin ang mga diplomatikong pagsisikap sa likod ng mga pangyayari upang mapahupa ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Nananatiling bukas ang komunikasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Saudi Arabia at Iraq upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mahalaga ang pag-uusap na ito upang matiyak na hindi mauuwi sa direktang sagupaan ang kasalukuyang hindi pagkakasundo. Ayon sa ilang tagasuri sa seguridad, naging paboritong estratehiya ng mga militante ang paggamit ng mga drone dahil sa mababang halaga ng mga ito, ngunit mataas ang pinsalang maaari nilang idulot. Madali ring itanggi ng mga nagpadala ang kanilang pananagutan at mahirap matukoy sa simula ang eksaktong pinagmula ng mga drone kung walang malinaw na pagkakakilanlan. Dahil dito ay inaasahang patuloy na gagamitin ang ganitong uri ng hindi pantay na pakikidigma sa hinaharap. Sa pagtatapos, patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan at ang magiging resulta ng investigasyon ng pamahalaan ng Iraq. Ang katatagan ng rehiyong ito ay napakahalaga para sa pandaigdigang kapayapaan at ekonomiya